Ja Morant may pangako sa Game 2 laban sa OKC Thunder at LA Lakers versus Timberwolves. Game 2 preview and injury report. Must win ito para sa Lakers. Ang Memphis Grizzlies ay muntik nang gumawa ng kasaysayan sa NBA playoffs sa Game 1 ng kanilang first round series laban sa Oklahoma City Thunder. Ngunit hindi sa paraang nais ng kahit anong team. Tinambakan ng Thunder ang Grizzlies sa 51 puntos na kalamangan na pagkatalo ay 7 puntos na lang ang kulang upang pantayan ng record para sa pinakamalaking pagkatalo sa playoffs sa kasaysayan ng NBA. Ang Memphis, na kilala bilang isa sa mga pinakadelikadong opensibong team ngayong season, ay hindi nagawang makuha ang kanilang ritmo sa laban. Sa kabila ng kanilang reputasyon bilang isang high-scoring team, nahirapan silang makahanap ng consistency sa opensa at nalimitahan sa pinakamababang puntos na naitala nila sa buong season. Dalawa lamang sa kanilang mga players, sina Morant at Marvin Bagley, ang nakaabot sa double-digit scoring, habang ang natitirang bahagi ng team ay nahirapang makahanap ng kontribusyon. Samantala, ipinakita ng Thunder ang kanilang kumpiyansa at kontrol sa laro mula simula hanggang dulo. Sa bawat aspeto, mula sa opensa hanggang sa depensa, ay kitang-kita ang kanilang pagiging dominante. Hindi lang nila napigilan ang opensiba ng Grizzlies, kundi pinakita rin nila ang kanilang husay sa execution at disiplina sa loob ng court. Sa kabuuan, isang matibay na pahayag ang kanilang ipinakita laban sa isang malakas na kalaban. At kahit na mabigat ang pakiramdam sa locker room ng Memphis pagkatapos ng pagkatalo, nangako si Morant sa mga fans ng Grizzlies ng isang bagay na nagbibigay pag-asa para sa Game 2 sa Oklahoma City sa Miyerkules. Hindi na kami maglalaro ng ganung kasama ulit, pahayag ni Morant. Sa totoo lang, mahirap ngang pantayan ang ipinakitang kahinaan ng Grizzlies noong Lunes. Ang pinakamababang puntos ng Memphis noong regular season ay 79 at huling beses silang na-hold sa mas mababa sa 70 puntos ay mahigit isang taon na ang nakalipas. Sa katunayan, sa nakalipas na 2 season. Ang magandang balita para sa mga fans ng Grizzlies, sa 14 na laro kung saan hindi nakaabot si Morant sa 20 puntos noong regular season, 9 na beses siyang bumawi sa susunod na laro na may 20 o higit pang puntos. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Sa huling balita, nagpapatuloy ang NBA playoffs at ang Minnesota Timberwolves ay naghahangad na panatilihin ang kanilang momentum at makuha ang ikalawang panalo laban sa Lakers pagpunta nila sa Los Angeles para sa Game 2 sa Miyerkules. Ang balanseng opensa ng Minnesota pinangunahan ni Jaden McDaniels na may 25 puntos, 23 puntos mula sa bench ni Naz Reid at halos triple-double na performance ni Anthony Edwards ang nagdala sa Wolves sa franchise playoff record na 21 3-pointers at isang dominanteng second half run. Ang 37 puntos ni Luka Doncic ay hindi naging sapat para sa Lakers na patuloy na naghahanap ng chemistry at mas malaking kontribusyon mula sa kanilang mga role players. Asahan na mag-a-adjust ang Lakers sa depensa at aasa sa pamumuno ni LeBron James, pero ang lalim, depensa at mainit na shooting ng Minnesota ay nagbibigay sa kanila ng malakas na tsansang makuha ang kalamangan sa serye. Nasa magandang posisyon ang Timberwolves na manalo at masakop ang spread kontra Lakers sa Game 2 batay sa kanilang makapangyarihang performance sa Game 1 at mga malinaw na kalamangan sa matchup. Ang panalong iyon ay pinagtibay ng kanilang physicality, lalim ng bench at elite na 3-point shooting, isang playoff franchise record na 21 threes sa 50% shooting. Pinagsama ni Jaden McDaniels at Naz Reid ang 48 puntos at halos nagka-triple-double si Anthony Edwards. Ipinapakita ang kakayahan ng Wolves na lumikha ng opensa mula sa iba't ibang pinanggagalingan. Ang sukat at depensang intensity ng Minnesota ang nagpahirap sa mga role players ng Lakers na nagkaroon lamang ng 15 assists at napilitang maglaro ng hindi epektibong isolation basketball. Sa kabila ng 37 puntos ni Luka Doncic, nahirapan ang Lakers sa mabilis na pace ng Minnesota, transition scoring at control sa rebounding. Nahirapang sumabay ang Los Angeles sa energy at physicality ng Timberwolves. At parehong nahirapan sina LeBron James at Austin Reeves laban sa haba at depensang sistema ng Minnesota. Dominante rin ang Wolves sa fast break points at points in the paint na nagpapakita ng kanilang two-way superiority. Sa porma ng Minnesota na nanalo sa 18 sa huling 22 laro at kakayahang i-exploit ang depensang kahinaan at kakulangan ng cohesion ng Lakers,
inaasahang mapapanatili ng Timberwolves ang kanilang momentum, mananalo sa Game 2 at masakop ang spread kahit pa sila'y road underdogs sa Los Angeles. Gayunpaman, ang Los Angeles Lakers ay handang bumawi at maaaring manalo laban sa Timberwolves sa Game 2 sa Miyerkules. Sa kabila ng pagkatalo sa Game 1, malakas ang track record ng Lakers sa Crypto Arena. 25 sa 7 sila sa home games bilang moneyline favorites at nasakop nila ang spread sa 27 sa 41 home games ngayong season. Offensively, kilala ang Lakers bilang isang team na may kakayahang umiskor ng tuloy-tuloy at epektibo, lalo na kapag nahanap nila ang kanilang ritmo. Sa tuwing nakakakuha sila ng magandang simula sa opensa, madalas itong nagre-resulta sa matinding momentum na mahirap pigilan ng kalaban. Sa ganitong sitwasyon, nahihirapan ang mga depensibong team tulad ng Timberwolves na kontrahin ang bilis at ball movement ng Lakers. Kapag nakakapasok sa kanilang groove ang team, nagiging mas agresibo sila sa pagpasa, pag-atake sa paint at pag-convert ng mga open shots. Dahil dito, nagkakaroon sila ng mas mataas na tsansa na dominahin ang laro at makuha ang panalo, lalo na kung hindi agad makasabay ang depensa ng kalaban. Pagkatapos ma-outmatch physically sa Game 1, asahan sina LeBron James at Luka Doncic na mamuno ng may urgency at playoff experience na gagawa ng mga adjustments upang tapatan ang sukat at 3-point shooting ng Minnesota. Malamang ding magbago ang defensive schemes ng coaching staff ng Lakers upang limitahan ang open shots para sa mga role players ng Timberwolves at samantalahin ang mas maliliit na guards ng Minnesota para makagawa ng mismatches. Historically, magaling ang Lakers sa pagbawi pagkatapos ng mahinang performance at malabong maulit ng Minnesota ang 21 made 3 sa 50% shooting. Sa harap ng pressure at gamit ang home court advantage, star power at tactical adjustments, inaasahang mapapalapit ng Lakers ang laban sa Game 2 o makuha pa ang panalo para maitay ang serye. Sa huli, ang Minnesota Timberwolves ay nasa magandang posisyon para manalo at masakop ang spread laban sa Los Angeles Lakers. Matapos ang dominanteng na panalo, pinatunayan ng depensa at balancing scoring ng Minnesota na hirap talunin ng Lakers, lalo na't hindi sila makakuha ng tuloy-tuloy na opensa bukod kay Luka Doncic. Panalo na ang Timberwolves sa 3 sa kanilang huling 5 laban kontra Lakers at nasakop rin nila ang spread sa mga larong iyon. Ang kasalukuyang forma ng Timberwolves, disiplinadong depensa at kakayahang limitahan ang suporta ng Lakers ay senyales na magiging dikit ang laban at posibleng makuha nila ang 2 kalamangan sa serye. Pero kahit makabawi ang Lakers at maitay ang serye, malaki pa rin ang tsansang makuha ng Timberwolves ang ATS victory bago sila bumalik sa Minnesota para sa Game 3. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?